imaginary pera. Sabi dito, number 4, giving to the needy. Matthew chapter 6, verse 1 to 4, reminds believers to give to the needy. So sinabi sa Bible, magbigay kayo sa mga nangangailangan without seeking recognition. Bibigay ka nang hindi ka nang hanap ng recognition. Ayan, nasa video ko, naka-record. Ito, maraming tatamaan dito. Yung verse na to. Tuloy natin. Without seeking recognition, emphasizing that giving should be motivated by compassion rather than a desire of praise. Nagbibigay ka pero nag-aangkat ka ng praise. Sabihin na, sige, bibigay ako pero kailangan purihin ako ng mga tao. Kasi bibigyan ko sila eh. Mali yun. Sa Tagalog, ito na, basahin natin. Kung sabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Hindi kayo makakatagod ng gantimpala. Nagbibigay kayo, pakitang tao lang. Number 2, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay. Gaya ng ginagawa ng mga pakunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin. Number 2, page number 2. Para sila'y purihin ng mga tao, tandaan ninyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Number 3, sa halip, pag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito. Maging sa matalik mong kaibigan, kahit yung best friend mo, huwag mo sabihin, ay, best friend, nagbigay ako dun eh. Di ba? Kahit matalik mong kaibigan, huwag mo sabihin. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Hallelujah. Maganda ba? Ang tao ganyan eh, seeking praise, seeking recognition. Ito ay bigay ni ano, ito ay bigay ni ganyan. Kaya makikita mo, magbibigay si Mayor pero may tatak. Nagbigay si Councilor, may tatak, may muka, may picture ni ano. Di nagbigay ng ganyan pero may muka, may picture. Nagbigay ng upuan pero natatakan yung likod. Nakalagay doon, Asher.